Magandang hapon po sa inyo, Sir Arnold. Sir, no, sinusubukan po din natin no, nahanapin po ang inyong misis base po dun sa mga information na naibigay po ninyo sa amin. Pero gusto din po sana naming matanong sa inyo, no? Kailan po ninyo huling nakausap si Ma'am Genevieve? Nung May 11 po, Itong taon na to, May 11? opo, 2026, ay tinawagan ko pa ito at sabi niya may magpapadala po siya. So, yan po, ang last na padala niya ay 500. Yun, ang 500 na yun sa paglipas ng 2 araw ay nabawi niya rin dahil ganyan naman talagang style niya na magpapadala tapos sunod na araw manghihingi ng pera. So, hindi biniliwala ko na din yun at hanggang sa nabalitaan ko na sumama pala ito sa Okay. Mula po sa Cebu, si Madam ay pumunta ng Manila para magtrabaho. Opo, Alam po ba ninyo kung saan siya dapat magtatrabaho? sa Cavite po. Ano po yun? Saan po siya mamamasukan doon? Sa isang agent po niya nung nag-a-apply siya ng abroad sana. So hindi siya natuloy dahil may spotted yata yung baga niya sa ano. Okay. So, ang sinasabi po ninyo, Sir Arnold, is dapat, kaya nga siya umalis ng Cebu, di ba? Para magtrabaho dapat sa Cavite, kamo. Opo, So, hindi po natuloy yon. hindi po natuloy. So, mula doon, no, sa Cavite, saan na po siya pumunta? Diyan po, tumagal po siya sa Cavite, nagtatrabaho, dati nagpapadala naman siya ng paunti-unti, konti-konti, hanggang sa ngayon na wala na siyang ipapadala. Pero mababawi din, nagtataka nga ako, magpapadala siya, mababawi din sa susunod Babalik din adlaw. naman sa kanya. So, Opo. in short, Oo. umalis pa siya ng Cebu, wala rin naman palang maitutulong sa pamilya ninyo. Ganon. Opo, wala pong Okay. naitulong. Sa Sir. katunayan po, sir, pinauwi ko pa to nung December 2024. Ako pa nagpliti sa kanya pa uwi. So, nung umalis po siya ng January of last year, 2025, bumalik pa ba siya sa Cebu or tuloy-tuloy na yun na nandito lang siya? Yun nang nangyari na pinauwi ko siya ng 2024. Oh, tama, 2024 December. Noong January ng 2025, umalis, hindi na matinong paalam. Nagparinig lang na babalik daw siya ng Maynila. Pero hindi ako umaksip doon sa sinabi niya dahil ang ano lang kasi namin, usapan namin, pauwiin ko siya para maalagaan niya yung mga anak niyang maliit. Okay. So, sir, no? Kasi matagal na yan, no? January 2025 at apparently hindi na nga siya bumalik sa Cebu. Opo. Okay? So, ang tanong ko ngayon sa inyo po, no? Ano po yung nagiging rason at nabalitaan po ninyo na siya po ay meron ng ibang kasama? Yung So, kapatid apparently, niya po. hindi siya nakatira sa amo niya. Opo. Nakatira siya with someone else na ano to, karelasyon ba niya? Opo. Paano po ninyo nabalitaan yun, sir? Yung unang sinabi ng kapatid niyang lalaki ay yung palang pag-alis niya doon sa dati niyang amo doon sa Cavite ay tuloy na pala yun na sumama doon sa lalaki. Kasi noon, last na tinawagan ko siya noon nandoon pa siya sa Cavite, natawagan ko siya ng alas 8 ng gabi. Nagtataka ako na bakit naka-lipstick alas 8 ng gabi, naka-lipstick, damit ng yung panglakad talaga, pangsiksihan. Ngayon, nagtataka ako, bakit pinipilit niya akong papatayin yung cellphone kasi matutulog na nga daw. Na naka-lipstick. Opo. Ayun na, nung, Baka naman parang yung kanina gumimik din. kaya nga sir, sa paggaganong masama yung isip ko na gano'n na nga ang ginagawa niya, pumasok na sa isip ko na talagang bumalik siya sa bisyo niya. Okay. Wait lang. Sabi mo, bumalik sa bisyo. Apo. In short, gawain na niya yan dati? Gawain na po. Pangilan na yan? Marami na po. Di, bigyan mo ko ng numero. Ilang beses na niyang ginawa sa'yo to? Sa totoo lang, ito po kasi sir, matagal ko na pinapasan to. Problema na to dahil po sa... Dahil po sa mga anak niya, marami po kasi anak. Una po, nung umuwi na po kami sa lugar ko kung saan ako na ibunyag ng ina ko, iniwan ko rin siya doon nung hanapin ko yung mama ko dito sa Cebu bago ako napunta ng Cebu. Kaya lang nung naghanap ako ng trabaho, yun din ang ginawa niya na sa wala pa akong trabaho, lagi siyang nagagalit, lagi siyang tumatawag, lagi nagtitext na magpapadala ako ng pira. Ay ginawa ko ng paraan kahit magbasura basta makapagpadala lang kahit paano, kunti. Mayroon. Yun,
Ang nangyari, ginasto lang pala noon sa lalaki niya para tawag hanggang sa sumama nga siya umuwi doon sa bahay ng lalaki. Nga sana idudugtong ko kung kulang man ako sa ebidensya ngayon, pwede ba yun ipatong para matuloy na yung kaso at mawanted siya. Siyempre sir, no, hindi po tayo pwedeng magsampa ng kaso na wala pong ebidensya. Opo. Kasi lalabas po dyan, nagsampa lang, madidismiss din naman. At ay, siyempre, ayaw din po natin mangyari po yun. No? Pero eto, no, Shari, nararamdaman namin sir, yung bigat na dinadala po ninyo, lalo na kung ilang beses na po pala yan nangyari. Okay? Ang sa amin lang po dito sir, kung ano po yung meron kayo, ha? Dala-dala dyan, mga letrato, mga conversations, or kung meron kayong ibang makakapagtestigo dito sa mga naging gawain ni Mrs., baka naman yung mga iba na naging huling karelasyon niya, handa nang magsalita, pwede po namin kayong samahan at isang pa po yung kaukulang reklamo. Itong nasundan nito sir, nung una siyang umuwi sa bahay ng lalaki, mayroon pong makapagsalita niyan. Dahil yung lalaki po ay kaanak lang din yata ng asawa ng tiyahin ko. Sa ngayon po, yung mapapakita ko lang yun, yung picture lang po nila na siya mismo din po nag-post doon sa account niya o si isa. Ayan, eto po, no? Nakayakap siya Opo. dito sa isang lalaki. Opo. Sino po yung lalaki na yan? Yun po ang lalaki niya. Okay. Sir Arnold, no, kasi madami rin nagtatanong sa mga netizens natin. Iniintindi namin, no, bakit ganyan na lang yung pagtrato sa inyo ng misis ninyo? Ano to? Naging abusado ba kayo sa kanya? Meron ba kayong mga bisyo? Hindi ko alam sir kasi yung talagang ako ay parang natuto na akong trabaho bahay. Tapos doon pala yung simula nung Nananakit po ba kayo? nagkaroon na po kami ng sakitan sir nung isang linggo hihingi ng tawad tapos tatagalan ng 2 araw, 3 araw, isang linggo. Iba na namang bisyo. Magpapatong-patong po yung problema mo sa kung saan ka magsisimula. Wala ka nang imik. Tulad nung bago siya pumunta Kasi ng... paulit-ulit nang nangyayari. Opo. Yung pangluloko dito. Namanhid ka na. Ganon. Kaya nakita po ninyo, no, itong emosyon po ni Sir Arnold. Talagang pasan-pasan niya. Sabi nga niya kanina. Pero sir, hindi po ninyo ito sinaktan physically, itong si Mrs.? Hindi ko itatanggi sir, nagkaroon po kami ng sakitan. Okay. Yan po, totoo. Hindi, kasi we just want to be fair din, no? Kay Ma'am Jenny Beb Campos. Kaya nga po kanina nabanggit ko, we are trying to understand, no, yung dynamics po ninyo sa bahay. Kasi kung feeling po ni Ma'am Jenny Beb na lagi siyang threatened sa sarili po niyang tahanan, syempre hindi rin po natin siya masisisi. Pero again, there is nothing that justifies pa rin po yung paulit-ulit na niloloko po ni Genevieve Di Umano etong si Sir Arnold Campos. Okay? Sinampahan po ba niya kayo ng kaso dun sa mga violence? Lagi po na akong dinadala sa police station kapag nag-aaway kami. Yun nga lang, hindi ako ikukulong Hindi doon itinutuloy yung sa kaso. police. Kasi nga, mali siya. Hindi, ganito na lang ang gagawin natin, ha, Sir Arnold Campos, no? Kanina nakausap na po namin ang Mrs. po ninyo, no? Nahanap naman po natin si Miss Genevieve. Unfortunately sa ngayon daw hindi po available si Ma'am Genevieve to answer our call. Wala daw pong signal ngayon sa kanyang location. Nasa La Union si Mrs. Okay? Ang gagawin natin is we will arrange para makapagtagpo po kayo. Subukan natin na kung ano pang pwedeng arrangement ang meron itong mag-asawa na acceptable to you. At again, no, kasama naman po kami dyan sa pag-uusap to make sure na ligtas. Ha? We are not undermining kung ano man po ang irereklamo ni Ma'am Genevieve sa inyo, pero definitely, she needs to explain sino yung niyayakap niya dun sa letrato po na yun. Sa akin kung nakikinig ka mga ngayon, sana umarap ka na dito at harapin ako. Pag-usapan natin yung naging gawain mo na sa pamilya mo. At hiyang-hiya na yung mga anak mo. Kaya ako nandito. Dahil po sa mga anak mo na tuloy na lang ang kaso kung kinakailangan. Kaya sana harapin mo ako. Sama mo yung ano mo. Kaya ayaw mo siguro magpakita dahil buntis ka siguro.
Pag buntis yan, that's already a clear evidence na meron siyang sexual relations outside the marriage. Kahapon ko pa nga, tawagan namin kahapon, sir. Kahapon ko pa nga sinasabi sa kanya, pakita mo ngayon tiyan mo. Kasi sabi ng kapatid niya, tingnan mo yung katawan. Oo nga, katawan. So, Sir Arnold Campos, maraming salamat po sa inyo. Ito galing pa sa Cebu, no? Galing Si pa po Sir ng Arnold. Cebu. Sige sir, and wag po kayo mag-alala. Sasagutin naman po namin yung pauwi po ninyo ng Cebu. Pero sir, antayin lang po muna natin yung mensahe po. Baka mag-message din po sa amin si Ma'am Genevieve. Okay? Salamat po at magandang hapon po.